Hello mga kapatid, ito in-screenshot ko lang yung post nito ni Ma'am Gina, no? Para bigyan ko ng sarili kong take lang. Sabi ni former President Duterte, I do not want to join an organization or create an organization just to point out the mistakes of the Marcos administration. That's not my business. Dumaan ako sa pagka-presidente, ganyan, 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 okay. Pero kung sabihin mo, I'll be there to point out that what he's doing or what they are deciding upon will destroy the country, then I will do it on my own even without a party. Okay, so klaro naman eh. Alam nyo kung iintindihin nating mabuti ano. Si Pangulong Duterte, hindi siya epal. Kaya lang, kung ang gagawin ng isang administrasyon ay makakasira na sa bansa, then he must do something about it. Bakit naman niya sinasabi yan? It's because duty niya yan bilang isang dating Pangulo at bilang isang tao na merong merong hila sa taong bayan. Okay. Again, sinuportahan ko itong dalawang ito. Unang-una, sinuportahan ko si BBM because itutuloy niya ang mga programa ni PRRD, especially the NTF, LCAC. And hindi siya makikipag-usap sa mga teroristang grupo. The problem that we're having now is it seems like people around him parang hindi gaanong maayos. May mga ginagawa siyang questionable and we address it. Now, gusto ko pa rin naman syempre magtagumpay ang Marcos administration, no? Kaya lang, ang nangyari kasi dito, pinag-aaway yung dapat na magkakampi at nagtagumpay na naman yung strategy ng mga makakaliwang grupo na pag-awayin kasi eto yan eh, merong isang tao siguro lang to ha, malapit sa Pangulo ngayon na may ambisyon. At binusog-busog nila yung ambisyon na yon para etong taong to gumawa ng mga bagay na maghahati-hati yung unity. Yan po ang totoo nangyari dyan. Ngayon, nakakalungkot kasi ambition destroys relationships minsan eh. Kahit sabihin mong nasa politika sana tayo, politika yung usapin, hindi naman ibig sabihin kailangan wala kang prinsipyo or hindi naman ibig sabihin mangibabaw yung ambisyon mo. Ang haharangan natin lagi is yung masasama, yung makakasama sa bayan. Ano ba yan? Terorismo, droga, whatever, di ba? May comment pa nga ako nakita na nagtatanong ba't daw hindi hinamon ni Duterte yung Congress during his time. Siyempre, wala namang ganyan nung araw eh. Ibig sabihin, wala namang pumuputok na issue na ganyan nung araw. Kasi nung nakaupo siya, siyempre, nagpapakita ng suporta sa kanya di umano yung majority ng Congress na yon. So bakit niya tatablahin yun? Ngayon, tinabla lang naman ni Duterte yung Congress because of what they did. Biruin nyo, inalaw nila yung confidential funds ni Inday Sara tapos kinwestiyon nila kung paano yung ginamit in a manner na propaganda type manner na sirain yung pagkatao ni Inday Sara. Ngayon, whether you like it or not, we know na si Duterte lang na matanda at yung si Inday Sara lang talaga sa ngayon, yung kakikitaan mo ng abilidad at ng kakayanan at ng tunay na hangarin na maglingkod. Sinasabi nila lagi partisan politics o personality politics. Well, talagang silang personalidad lang nila yung umaangat sa mga mata ko. Mata ko lang ha. Ayoko namang i-generalize pero para sa akin sila lang talaga. And umasa ako na itong si BBM will not have an ego. Tutuloy niya yung maganda. But the problem is parang naimpluwensyahan na naman siya talaga ng mga nakapaligid sa kanya at hindi niya kayang mag-no doon sa mga bagay na yun. Sa mga ibang bagay. Parang ganun ha. Ganun lang yung lumilitaw sa ngayon. So, ang sa akin na lang sana, ayusin nila to. Merong magpakumbaba.
Kung ako sana si BBM, pagtanggol niya si Inday Sara. Sa akin lang, to unite them. And kausapin niya sana yung mga nakapaligid sa kanya na nakaupo na tayo eh. This is not about the sustenance of our power. This is about the sustenance of magandang pagbabago sana sa bansa. So ano ba yung nilabanan yung nauna sa akin na nakatulong sa bansa? Droga, korupsyon, NPA, armadong pakikibaka. Binigyan tayo ni Duterte ng dignidad sa usapin ng sa labas. 'Di ba? Now, ang magtataka lang ako sa Pangulo, binalahura ka kunwari ng mga leftist na ito for so long na talon ng talon sa itong leftist na to kung sino-sinong partido yung in-infiltrate, talon ng talon kung kanino, dinikdik ka ng eleksyon, binaboy ka ng eleksyon. And then ngayon yung pinsan mo, kakampi sila. And you're not doing something about it. I know it's politics, pero kung ako ginanon ako, hindi ko kakausapin yung mga yan kailanman. Especially if they are advocating pagkasira ng gobyerno and total takeover, 'di ba? 'Di ba? 'Yun ang pangit eh. 'Yun ang pangit. So, I just admire former President Duterte na nagsasalita pa rin siya ng ganyan. Again, hindi para umepal, kung hindi para magbigay ng klaro at maayos na opinion. Ngayon, dahil matindi na naman ang mga ginagawa ng mga masasamang tao, marami na namang tinutumbang account na nagbibigay lang naman ng mga opinion. Yung SMNI nga biglang pinatawag doon, tapos kinontempt. Medyo, alam niyo yun, maraming critical na panahon. Kasi, paganda na sana, tapos kung ano-anong ginagawang ganito ng mga nakaupo sa kapangyarihan, no? Pag-abuso sa sa kapangyarihan, in excess of their powers, ginagawa na nila kung ano-anong, which is nakakalungkot lang. Bilang isang ordinaryong citizen lang, ako gusto ko sana ng pagkakaisa, pero ako lagi kong sinasabi nun, kahit walang nakikinig sa akin, sinasabi ko lang na ito si BBM dapat hindi ito sumama sa mga traidor. Kaso bakit meron siya yatang kamag-anak na parang nakikipag-usap ngayon sa mga traidor ng bayan? Takot na ba kayong itargetin kayo ng NPA at gusto nyo ang targetin na lang nila sila Duterte para sila ang wasakin ng propaganda machinery? Makikipag-alyansa ba ang pula sa pink matapos ang lahat-lahat? Pagka ganyan ang mangyayari, walang kwentang tao kayong lahat. Talaga sila Duterte lang ang matino. Kapag ganun yung nangyari. Well, I just wish na yung bayan natin would prosper. Yun naman ang gusto ko eh. I wish unity. Maliban na lang dun sa mga, hindi na kailangang makipag-unite pa sa mga taong maninira lang. Pero ginagamit na excuse ang unity para ilakad yung mga political na ambisyon ng ibang tao. Unity kuno pero balimbingan, ganyan yung nakikita ko. So, I hope na may matira pa ring buti rito sa mga taong hinalal ng taong bayan. At yung mga nakapaligid sa kanila, maging anghel. Proper sana yung pagbulong, hindi yung parang mga demonyong bubulong-bulong ng kademonyuhan. Sa akin lang naman ito. Sana lang naman. This is just a prayer. This is just a plea. Kasi ayaw naman natin mag-fail yung ating government. Anyway, God bless you everyone.